Unahing kasanayan sa combat ng isang sundalo, manatiling buhay sa larangan ng labanan, mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban para sa bawat sundalo. Ang larangan ng digmaan ay isang nakamamatay na laro ng taguan, kung saan ang kaligtasan ay kadalasang nakasalalay sa iyong kakayahang maging isang multo, na walang putol na pinagsasama sa iyong kapaligiran. Naghuhukay ka man sa isang defensive na posisyon o nagmamanyobra sa teritoryo ng kaaway, ang pagiging dalubhasa sa sining ng pagtakpan, pagtatago, at pagbabalak kayo ang iyong pinakahuling sandata. Sa araling ito, susuriin natin ang mga estratehiya at pamamaraan na hinasa sa loob ng maraming siglo ng pakikidigma na nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo na maglaho sa hangin, daigin ang iyong mga kalaban, at magtagumpay. Mula sa mga sinaunang taktika ng mga mandirigmang gerilya hanggang sa makabagong teknolohiya ng camouflage ng mga modernong militar, tuklasin namin kung paano mo magagamit ang lupain, patahimikin ang iyong gamit, at gumalaw ng may lihim na anino. Maghanda upang maging isang master ng invisibility, isang tunay na multo sa larangan ng digmaan. Pantakip, pagtatago, pagtatago as a plain sight. Alalahanin ang matandang militar na kasabihan na ito, kung nakikita ka ng kaaway, maaari ka nilang tamaan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagmaster ng sining ng pananatiling nakatago ay napakahalaga para sa kaligtasan sa larangan ng digmaan. Kung ikaw ay nagtatanggol sa isang posisyon o sumusulong sa kalaban, kailangan mong maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtatakip at pagtatago, at kung paano epektibong gumamit ng pagbabalat kayo. Takot yung salig laban sa bagyo. Ano ang cover? Ang takip ay anumang bagay na nagpoprotekta sa iyo mula sa mga bala, shrapnel, apoy, at iba pang mga panganib. Isipin mo ito bilang iyong kalasag laban sa apoy ng kaaway. Ang takip ay maaaring natural, mga troso, puno, bato, bangin, kanal, ang kalikasan ay nagbibigay ng maraming pagtatago. Alam mo ba na ang mga sundalong Vietnamese noong digmaang Vietnam ay gumamit ng masalimuot na sistema ng lagusan bilang takip? Gawa ng tao, ang mga posisyon sa pakikipaglaban, trenches, bunker, kahit isang tumpok ng mga durog na bato ay maaaring mag-alok ng proteksyon. Ang mga sinaunang Romano ay mga dalubhasa sa pagtatayo ng mga pinatibay na posisyon. Cover sa defense at offense. Depensa. Kapag nagtatanggol ka ng isang posisyon, maghuhukay ka ng mga posisyon sa pakikipaglaban upang madagdagan ang natural na takip. Pagkakasala. Kapag ikaw ay gumagalaw, gamitin ang lupain sa iyong kalamangan. Ang mga burol, kagubatan, at maging ang mga pader ay maaaring magbigay ng pansamantalang takip. Ang mga sundalo ng Pilipinas noong labanan sa Marawi ay dalubhasang gumamit ng mga istrukturang pang-urban bilang takpan. Pagtatago ay sining ng paglalaw. Ano ang concealment? Ang pagtatago ay anumang bagay na nagtatago sa iyo mula sa paningin ng kalaban, ngunit hindi ito kinakailangang huminto sa mga bala. Parang invisible. Ang pagtatago ay maaari ding natural, mga palumpong, matataas na damo, mga anino, ang kalikasan ay nagbibigay ng maraming paraan upang makihalubilo. Ginamit ito ng mga mandirigma ng gerilya sa buong kasaysayan sa kanilang kalamangan. Gawa ng tao, mga uniforme sa pagbabalat kayo, lambat, pintura sa mukha. Ang mga modernong militar ay namumuhunan ng malaki sa pananaliksik upang bumuo ng pinakamabisang mga pattern ng camouflage. Liwanag, ingay, at disiplina sa paggalaw. Ang pananatiling nakatago ay nangangailangan ng disiplina. Banayad na disiplina, bawal manigarilyo sa gabi, walang hindi kinakailangang flashlight. Disiplina sa ingay, manahimik ka. Gumamit ng mga senyas ng kamay kung maaari. Disiplina sa paggalaw, huwag gumalaw ng hindi kinakailangan, lalo na sa mga bukas na lugar. Tandaan, kahit na sa dilim, maaaring may mga night vision device ang kalaban, kaya ang pananatiling nakatago ay isang 24 paghahati-7 na trabaho. Camouflage pagsasama sa iyong paligid. Ang camouflage ay ang sining ng pagbabalat kayo sa iyong sarili, sa iyong kagamitan, at sa iyong posisyon upang makibagay sa kapaligiran. Ito ay maaaring may kasamang paggamit ng mga likas na materyales, mga sanga, dahon, putik. Gawa ng tao na pagbabalat kayo, mga lambat, gilisuit. Kagamitan sa pagpipinta, pinaghiwa-hiwalay ng mga nakakagambalang pattern ang balangkas ng mga sasakyan at armas. Ang pagbabalat kayo ay kapansin-pansing nagbago sa paglipas ng panahon.
Mula sa mga simpleng balat ng hayop na ginamit ng mga naunang mga ngaso, hanggang sa high-tech na adaptive camouflage na binuo ngayon, ang layunin ay nananatiling pareho, upang linlangin ang mata ng kaaway. Ang bottom line: panakip, pagtatago, at pagbabalat kayo ang mga gamit ng nakaw na sundalo. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga kasanayang ito, pinapataas mo ang iyong mga pagkakataong mabuhay sa larangan ng digmaan at binibigyan mo ang iyong sarili ng taktikal na kalamangan sa kaaway. Camouflage, ang sining ng panlilinlang. Tandaan, kung hindi ka nakikita ng kalaban, hindi ka nila masasaktan. Ang pagbabalat kayo ay ang iyong susi upang mawala sa larangan ng digmaan. Gumagamit ka man ng mga natural na materyales tulad ng mga dahon at putik, o gawa ng tao na kagamitan tulad ng mga camouflage net at pintura sa mukha, ang layunin ay linlangin ang mata ng kaaway at gawing maayos ang iyong sarili, ang iyong kagamitan, at ang iyong posisyon sa kapaligiran. Ano ang camouflage? Ang camouflage ay anumang bagay na ginagamit mo upang itago ang iyong tunay na anyo. Isipin ang isang chameleon na nagbabago ng kulay upang tumugma sa paligid nito, iyon ay likas na camouflage. Sa militar, ito ay tungkol sa paggawa ng iyong sarili na parang kahit ano kundi isang sundalo. Mga pagsasaalang-alang sa camouflage. Paggalaw, kahit na isang bahagyang paggalaw ay maaaring mahuli ang mata ng kalaban, lalo na mula sa malayo. Kapag nagtatanggol ka, manatiling mababa at kumilos lamang kapag talagang kinakailangan. Kapag umaatake, dumikit sa mga tinatakpan na landas at mga nakatagong ruta. Mga hindi inaasahang posisyon, huwag gawing madali para sa kalaban na mahanap ka. Pumili ng mga posisyon na nakakagulat sa kanila, tulad ng mga gilid ng burol, makakapal na halaman, o mga abandonadong gusali. Iwasan ang mga bukas na lugar tulad ng salot. Ang mga sundalo ng Pilipinas sa Marawi Siege ay dalubhasa sa paggamit ng mga urban environment para sa pagbabalat kayo. Mga balangkas at anino, ang mga ito ay maaaring magbigay ng iyong posisyon, kahit na mula sa himpapawid. Hatiin ang mga balangkas gamit ang camouflage, at gumamit ng mga anino para sa iyong kalamangan hanggat maaari. Alam mo ba na noong World War I, ang mga barko ay pininturahan ng dazzle camouflage, isang komplikadong pattern ng mga geometric na hugis na nagpahirap sa mga submarino na hatulan ang kanilang bilis at direksyon. Shine. Ang anumang bagay na sumasalamin ay maaaring makaakit ng hindi gustong atensyon. Takpan ang iyong balat, mapuro lang ibabaw ng iyong gear, at iwasang gumamit ng mga ilaw sa gabi. Kahit na isang simpleng relo, ay maaaring magbigay ng iyong posisyon kung ito ay nakakakuha ng liwanag. Hugis at kulay. Ang katawan ng tao ay may kakaibang hugis, at ang iyong uniforme ay maaaring lumabas sa background. Gumamit ng camouflage para masira ang iyong outline at makibagay sa mga kulay ng iyong paligid. Paano mag-camouflage? Pag-aralan ng lupain. Tingnan ang mga kulay at texture ng kapaligiran kung saan ka nagpapatakbo. Piliin ang tamang mga materyales, pumili ng camouflage na tumutugma sa lokal na mga dahon o lupain. Baguhin ito, ang pagbabalat kayo na gumagana sa isang kagubatan ay hindi gagana sa isang disyerto. Ibagay ang iyong pagbabalat kayo sa iyong kapaligiran. Dispersion, maghiwa-hiwalay. Ang isang grupo ng mga sundalong pinagsama-sama ay mas madaling makita kaysa sa mga individual na kumalat sa isang malawak na lugar. Pag-camouflage ng iyong posisyon sa paglalaban. Magsimula ng maaga, ay camouflage ang iyong posisyon habang itinatayo mo ito, hindi pagkatapos nitong matapos. Haluin sa dumi, ay camouflage ang dumi na aalisin mo sa iyong posisyon upang maiwasan itong lumabas. Itago ang lahat. Walang makintab na bagay o maliliwanag na kulay. Huwag lampasan ito, ang sobrang pagbabalat kayo ay talagang makakapagpalabas sa iyo. Pag-camouflage ng iyong helmet. Gumamit ng takip, ang tela o burlap sa tamang kulay ay perpekto. Magdagdag ng mga likas na materyales, maglakip ng mga dahon, damo, o patpat para sa karagdagang pagbabalat kayo. Pintura o putik, kung wala kang takip, gamitin ang mga ito para masira ang hugis ng helmet. Tandaan, ang pagbabalat kayo ay isang patuloy na proseso. Regular na suriin ang iyong trabaho at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan. At laging tandaan, ang pinaka-epektibong pagbabalat kayo ay ang nagpapawala sa iyo ng tuluyan. Mga posisyon sa paglalaban, ang iyong battlefield sanctuary. Kapag nagtatanggol ka sa isang posisyon o nagpapahinga sa panahon ng pag-atake,
kailangan mo ng ligtas na kanlungan mula sa apoy ng kaaway. Doon pumapasok ang mga posisyon sa pakikipaglaban. Maaari silang maging kasing simple ng isang dati ng butas, isang mabilis na hinukay na trench, o isang mas detalyadong istruktura na may takip sa itaas. Ang oras na kailangan mong buuin ito ay tutukuyin kung gaano ito kaganda, ngunit ang layunin ay palaging pareho, protektahan ang iyong sarili habang nagagawa pa ring lumaban. Mahalagang elemento ng posisyon sa paglalaban. Kakayahang magpaputok, ang iyong posisyon ay dapat magpapahintulot sa iyo na magpaputok ng iyong armas ng epektibo. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng isang malinaw na linya ng paningin at sapat na espasyo upang maniobra. Proteksyon. Dapat kang protektahan ng iyong posisyon mula sa pagmamasid ng kaaway, direktang putok, mga bala, at hindi direktang putok, artilerya, mortar. Cover ang iyong bulletproof vest. Isipin ang takip bilang iyong bulletproof vest, ito ang hadlang sa pagitan mo at ng apoy ng kaaway. Ang takip ng iyong posisyon sa pakikipaglaban ay kailangang sapat na malakas upang pigilan ang mga bala, shrapnel, at maging ang blast wave mula sa mga pagsabog. Pangharap na takip, ito ang iyong pangunahing kalasag laban sa direktang sunog mula sa harapan. Napakahusay ng natural na takip tulad ng mga puno, bato, at durog na bato dahil mas mahirap silang makita ng kaaway. Kung walang natural na takip, gamitin ang dumi na iyong hinukay upang makagawa ng pader. Ang mga sandbag na puno ng dumi at nababad sa tubig ay nagbibigay ng mas mahusay na proteksyon. Overhead, flank, at rear cover. Pinoprotektahan ka ng mga ito mula sa hindi direktang sunog at mga epekto ng mapagkaibigang armas. Ang dumi na hinuhukay mo ay magagamit din sa pagtatayo ng mga pader na ito. Mag-iwan ng mga puwang sa pag-crawl sa likurang takip upang maaari kang pumasok at lumabas ng hindi nakikita. Alam mo ba? Noong unang digmaang pandaigdig, ang mga sundalo ay naghukay ng masalimuot na mga sistema ng trench para sa proteksyon, kung minsan ay may maraming antas at kahit na mga silid sa ilalim ng lupa. Disenyo ng posisyon ng labanan. Ang bilog ay mas mahusay kaysa sa parisukat. Ang mga bilugan na pader ay mas malakas laban sa mga sabog at mas madaling hukayin kaysa sa mga parisukat. Mas maliit na openings, nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang pagkakalantad sa radiation kung sakaling magkaroon ng nuclear attack. Ang mas malalim ay mas mabuti. Kung mas malalim ang iyong posisyon sa pakikipaglaban, mas maraming proteksyon ang mayroon ka mula sa radiation. Mababang posisyon ng katawan, bumaba. Kung mas maraming dumi sa pagitan mo at ng pinagmulan ng radiation, mas mabuti. Lumuhod sa iyong tagiliran, o mas mabuti pa, humiga sa iyong likod nang nakataas ang iyong mga tuhod sa iyong dibdib. Halimbawa ng Pilipinas, sa kagubatan ng Mindanao, ang mga sundalong Pilipino ay madalas na gumagawa ng mga improvised fighting position gamit ang mga natural na materyales tulad ng kawayan at palm fronds. Inuna nila ang pagsasama-sama sa kapaligiran upang mapakinabangan ang pagtatago. Tandaan, ang iyong posisyon sa pakikipaglaban ay ang iyong tahanan sa larangan ng digmaan. Kung mas mahusay mong itayo ito, mas magiging ligtas ka. MJ Posisyon sa Paglaban. Pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng mga posisyon sa pakikipaglaban at kung paano bumuo ng mga ito para sa maksimum na bisa sa larangan ng digmaan. Ang uri ng posisyon na itatayo mo ay depende sa mga salik, tulad ng bilang ng mga sundalo, magagamit na mga armas, limitasyon sa oras, at terrain. Mga uri ng posisyon sa paglalaban. Isa, nagmamadaling posisyon sa paglalaban. Ito ay isang mabilis at simpleng posisyon na maaari mong itayo kapag limitado ang oras. Maaaring ito ay kasing simple ng paggamit ng iyong backpack para sa takip sa likod ng isang puno o bato. Kung maaari, maghukay ng mababaw na butas para sa karagdagang proteksyon. Ang ganitong uri ng posisyon ay perpekto para sa mga ambus o bilang pansamantalang takip habang nasa paglipat. Alalahanin ang mga gerilya ng Viet Cong na madalas umasa sa padalos-dalos na mga posisyon sa pakikipaglaban upang tambangan ang mga patrol ng Amerika, pagkatapos ay mabilis na mawala sa gubat. 2. Isang kawal na posisyon sa paglalaban. Ito ay isang mas binuo na posisyon na nag-aalok ng mas mahusay na proteksyon kaysa sa isang madaliang posisyon, ngunit medyo mabilis pa rin ang pagbuo. Dinisenyo ito para sa isang sundalo at sa kanilang mga gamit na nagbibigay daan sa kanilang epektibong magpaputok mula sa likod ng takip. 3. Posisyon ng paglalaban ng dalawang sundalo.
Ang posisyon na ito ay tumatanggap ng dalawang sundalo at nag-aalok ng higit na seguridad at kakayahang umangkop. Ang parehong mga sundalo ay maaaring magmasid at magpaputok sa iba't ibang direksyon, at maaari silang magpalitan ng pagpapahinga o pagkain. Gayunpaman, nangangailangan ito ng higit pang paghuhukay at mas malaking target para sa mga granada ng kaaway. 4. Posisyon ng pakikipaglaban ng tatlong sundalo. Ang posisyon na ito ay may ilang mga pakinabang sa iba. Nagbibigay daan ito para sa tuloy-tuloy na seguridad, na ang isang sundalo ay laging nakabantay habang ang iba ay nagpapahinga o nagsasagawa ng iba pang mga gawain. Nagbibigay din ito ng 360 degree na obserbasyon at apoy na ginagawang mas mahirap para sa kalaban na lumusob. Gayunpaman, nangangailangan ito ng mas maraming espasyo at mas mahirap i-camouflage. Isipin ang paggamit ng Israeli Defense Forces ng mga pillbox sa panahon ng Yom Kippur War, kung saan ang maliliit na grupo ng mga sundalo ay nagtanggol sa mga pinatibay na posisyon laban sa napakaraming posibilidad. 5. Posisyon ng tatlong sundalo. Ito ay isang pagkakaiba-iba ng posisyon ng tatlong sundalo na idinisenyo upang magbigay ng mahusay na proteksyon at mga larangan ng apoy. Maaari itong iakma sa iba't ibang terrain at sitwasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag o pag-alis ng mga berm, nakataas na bahagi ng lupa, o pagsasaayos ng oryentasyon. 6. Posisyon ng Squad Automatic Weapon, SAW. Ang posisyon na ito ay partikular na idinisenyo para sa SAW gunner at sa kanilang katulong. Inuuna nito ang pagsakop sa mga pinakamalamang na paraan ng paglapit at pagliit ng pagkakalantad ng gunner sa putok ng kaaway. 7. Posisyon ng Light Anti-Tank Weapon, LAW. Ang posisyong ito ay kadalasang ginagamit sa mga sitwasyong nagtatanggol upang makisali sa mga armored vehicle ng kaaway. Mahalagang isaalang-alang ang backblast area ng batas upang maiwasang makapinsala sa mga puwersang pangkaibigan. 8. Trenches. Kapag pinahihintulutan ng oras, maaaring hukayin ang mga trench upang kumonekta sa mga posisyon ng pakikipaglaban na nagbibigay ng mga sakop na ruta para sa paggalaw at komunikasyon. Dapat na zigzag ang mga trench upang maiwasan ang pagpapaputok ng kaaway sa kanilang haba. Isipin ang detalyadong mga network ng trench ng World War I, kung saan ang mga sundalo ay maaaring lumipat ng ligtas mula sa isang posisyon patungo sa isa pa habang nananatiling protektado mula sa apoy ng kaaway. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga posisyon sa pakikipaglaban at sa kanilang mga pakinabang, maaari mong piliin ang pinakaangkop para sa sitwasyon at mabuo ito ng epektibo upang mapakinabangan ang iyong proteksyon at pagiging epektibo ng labanan. MJ Posisyon S. Paglaban. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga posisyon sa pakikipaglaban, ang mga individual na kanlungan na nagbibigay sa iyo ng proteksyon at nagbibigay daan sa iyong epektibong makipag-ugnayan sa kaaway. Ang isang mahusay na itinayong posisyon sa pakikipaglaban ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay, kamatayan sa larangan ng digmaan. Protection, cover at concealment. Ang mga posisyon sa pakikipaglaban ay nag-aalok ng proteksyon sa dalawang paraan. 1. Cover. Ito ang pisikal na proteksyon na ibinibigay ng mismong posisyon. Ang isang matatag na posisyon sa pakikipaglaban ay makakapagtanggol sa iyo mula sa mga bala, shrapnel, at iba pang mga panganib. Isipin ang Vietcong tunnels noong Vietnam War na nagbigay ng cover mula sa pambobomba at strafing ng mga Amerikano. 2. Pagtatago. Ito ang kakayahan ng posisyon na itago ka sa paningin ng kalaban. Ang isang mahusay na camouflage na posisyon ay maaaring gumawa sa iyo na halos hindi nakikita na nagbibigay sa iyo ng elemento ng sorpresa. Ang susi sa isang mahusay na posisyon sa pakikipaglaban ay gawin itong hindi mahalata hanggat maaari. Iwasan ang mga halatang lokasyon, gumamit ng natural na takip tulad ng mga bato o puno, at ay camouflage ang iyong posisyon ng mga halaman o iba pang materyales. Tandaan, ang pinakamahusay na posisyon sa pakikipaglaban ay ang hindi alam ng kaaway na umiiral. Pakikipag-ugnayan sa kaaway mula sa iyong posisyon. Ang iyong posisyon sa pakikipaglaban ay dapat magpapahintulot sa iyo na epektibong makipag-ugnayan sa kaaway sa loob ng iyong nakatalagang sektor ng apoy. Nangangahulugan ito ng kakayahang magpaputok sa maksimum na hanay ng iyong armas, na may kaunting patay na espasyo, mga lugar na hindi mo maaaring barilin. Isaalang-alang ang trench warfare ng unang digmaang pandaigdig,
kung saan ang mga sundalo ay nagtayo ng mga detalyadong sistema ng trenches at mga posisyon sa pagpapaputok upang mapakinabangan ang kanilang mga larangan ng apoy at masakop ang bawat anggulo ng diskarte. Paghahanda ng iyong posisyon sa mga yugto. Ang pagbuo ng isang posisyon sa pakikipaglaban ay nangangailangan ng oras at pagsisikap, kaya mahalagang unahin ang mga gawain at buuin ito sa mga yugto. Narito ang isang karaniwang sequence. Stage 1. Magsimula sa pamamagitan ng pagsuri sa iyong larangan ng apoy mula sa isang nakadapa na posisyon at pagmamarka ng mga limitasyon ng iyong sektor. Stage 2. Maghukay ng mababaw na hukay at magtayo ng mga retaining wall para sa parapet, ang pader ng dumi sa harap mo. Magbibigay ito ng ilang paunang takip. Stage 3. Palalimin ang hukay at buuin ang parapet. Ipak ang dumi ng mahigpit upang gawin itong mas lumalaban sa apoy ng kaaway. Stage 4. Magdagdag ng takip sa itaas upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagsabog ng hangin at pagbagsak ng mga labi. I-camouflage ang posisyon ng lubusan upang ito ay maghalo sa nakapaligid na kapaligiran. Alalahanin ang labanan sa Iwo Jima, kung saan ang mga sundalong Hapons ay naghukay ng masalimuot na mga sistema ng lagusan at nagkamuflag ng kanilang mga posisyon ng napakabisa, kaya tumagal ang US Marines ng ilang linggo ng matinding pakikipaglaban upang matiyak ang isla. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito at patuloy na pagpapahusay sa iyong posisyon, maaari kang lumikha ng isang ligtas at epektibong posisyon sa pakikipaglaban na magpoprotekta sa iyo at magbibigay daan sa iyong sakupin ang kaaway ng may kumpiyansa. Pag-usapan natin ang ilang karagdagang pagsasaalang-alang para sa mga depensibong operasyon na nakatuon sa prioridad ng trabaho ng squad, koordinasyon sa ibang mga squad, command at control, at mga hakbang sa seguridad. Pagtatago, ang di nakikitang sundalo. Ang isang posisyon sa pakikipaglaban na madaling makita ay isang target, at isang target ay maaaring matamaan. Kung tinamaan ka, wala ka sa laban, o mas malala pa. Kaya ang iyong numero 1 prioridad ay gawing halos hindi nakikita ang iyong posisyon sa pakikipaglaban. Bakit mahalaga ang likas na pagtago? Ang kalikasan ay ang pinakamahusay na camouflage artist. Ang hindi nababagabag na natural na pagtatago ay higit na nakahihigit sa anumang bagay na magagawa mo dahil nandyan na, handa nang gamitin. Walang putol itong pinagsama sa kapaligiran, kaya hindi ito nakakakuha ng pansin. Hindi ito nangangailangan ng pagpapalit o pagpapanatili. Mag-isip tulad ng isang hunyango. Kapag hinuhukay ang iyong posisyon sa pakikipaglaban, subukang huwag abalahin ang nakapalibot na mga halaman. Gamitin ang sobrang dumi para magtayo ng takip sa likod ng iyong posisyon at ay camouflage ito. Ang pinakamahusay na mga materyales sa camouflage ay mga bagay na hindi mo kailangang palitan, tulad ng mga bato, troso, buhay na palumpong, at damo. Tandaan, ang sobrang pagbabalat kayo ay talagang makakapagpalabas sa iyo. Pagtatago mula sa itaas. Huwag kalimutan, makikita ka rin ng kalaban mula sa himpapawid. Kung maaari, iposisyon ang iyong sarili sa ilalim ng mga puno, palumpong, o sa loob ng mga gusali. Maaari ka ring gumamit ng mga dahon, dayami, o damo upang takpan ang sariwang dumi sa sahig ng iyong posisyon sa pakikipaglaban upang sumama ito sa nakapalibot na lupa. Pagtatago ng tao. Kung kailangan mong gumamit ng mga materyales na gawa ng tao, tiyaking maayos ang paghahalo ng mga ito sa kapaligiran. Halimbawa ng Pilipinas, sa panahon ng pagkukob sa Zamboanga City noong 2013, ginamit ng mga mandirigma ng Moro National Liberation Front ang mga gusali at iba pang istrukturang pang-urban para sa pagtatago na nagpapahirap sa mga puwersa ng gobyerno na matukoy ang kanilang mga posisyon. Mga sektor at larangan ng sunog. Ang iyong pinuno ay magtatalaga sa iyo ng mga sektor ng apoy, mga lugar na kailangan mong panoorin at maging handa sa pagpapaputok. Pangunahing sektor, kadalasan sa gilid ng iyong posisyon. Pangalawang sektor, karaniwan sa harap ng iyong posisyon. Pag-clear ng isang field of fire. Upang makita at ma-shoot ang iyong mga sektor, maaaring kailanganin mong alisin ang ilang mga halaman o mga hadlang. Ito ay tinatawag na paglilinis ng isang larangan ng apoy. Maging banayad, huwag ibigay ang iyong posisyon sa pamamagitan ng labis na paglilinis. Mag-iwan ng screen. Panatilihin ang isang manipis na layer ng natural na mga halaman upang itago ang iyong posisyon. Maglinis.
Alisin ang anumang mga putol na sanga o brush para hindi kanila maibigay. Mga pagbawas ng camouflage, takpan ng putik, dumi, o niebe ang anumang markang ginawa mo sa mga puno o palumpong. Mga fields of fire at interlocking fire. Harap. Kailangan mo ng isang malinaw na larangan ng apoy sa harap hanggang sa hanay ng iyong armas. Pahilig. Nagbibigay daan ito sa iyong matamaan ang mga umaatake mula sa hindi inaasahang anggulo at suportahan ang mga kalapit na posisyon. Kapag nagpaputok ka sa pahilig, ang iyong apoy ay sumasalubong sa apoy mula sa iba pang mga posisyon na lumilikha ng isang pader ng apoy na kailangang tawirin ng kaaway. Mga mamadaling posisyon sa paglalaban. Minsan, hindi ka magkakaroon ng maraming oras upang maghanda. Kung iyon ang kaso, bumuo ng isang mabilis na posisyon sa pakikipaglaban gamit ang anumang takip na magagamit. Kahit na ang isang mababaw na butas na may ilang nakatambak na dumi ay maaaring magbigay ng ilang proteksyon. Tandaan, ang pagtatago ay higit pa sa pagtatago. Ito ay tungkol sa paggamit ng terrain sa iyong kalamangan at pagiging isa sa iyong kapaligiran. Two-man fighting position. Pagbuo ng shared bunker. Sa isang defensive na sitwasyon, ikaw at ang isang battle buddy ay madalas na magtutulungan upang lumikha ng isang nakabahaging posisyon sa pakikipaglaban, isang 2 taong bunker. Ang layunin ay bumuo ng isang silungan na parehong proteksyon at gumagana. At tandaan, ang oras ay isang luho sa larangan ng digmaan, kaya madalas mong pagbutihin ang iyong posisyon habang ikaw ay nagpapatuloy. Ang prinsipyo ng Goldilocks. Ang iyong posisyon sa pakikipaglaban ay dapat na, tama lang, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Ang isang mas maliit na butas ay mas mahirap makapasok sa mga granada at shrapnel ng kalaban, ngunit kailangan pa rin itong sapat na malaki para sa 2 sundalong nakasuot ng gamit. Dapat din itong lumampas sa frontal na takip upang pareho mong makita at mapasulong. Tuwid o kurbadong. Karamihan sa mga posisyon ng pakikipaglaban ng 2 tao ay tuwid. Ngunit maaaring kailanganin mong i-curve ang butas sa paligid ng iyong frontal cover sa masikip na espasyo. Ito ay nagbibigay daan para sa mas mahusay na pagmamasid at pagpapaputok patungo sa harap at sa susunod na posisyon. Mga pakinabang ng isang hubog na butas, maaaring bantayan ng isang sundalo ang kalaban habang ang isa ay nagpapahinga o kumakain. Maaari ka ring magpaputok mula sa likod ng takip kapag nasa ilalim ng matinding apoy. Mahahalagang pagsasaalang-alang. Matarik na dalisdis. Sa matarik na mga dalisdis, maaaring pilitin ka ng isang tuwid na butas na ilantad ang iyong sarili sa apoy ng kaaway. Maghukay ng mga firing port sa magkabilang dulo ng butas upang malutas ito. Ang lupa sa pagitan ng mga port ay nagiging sobrang pangharap na takip. Lalim. Maghukay ng iyong butas tungkol sa kilikili ng malalim. Ito ay nagpapanatili ng mababang profile habang pinapayagan ka pa ring magpaputok ng epektibo. Mga sukat, layunin ang haba ng 2 rifle at ang lapad ng 2 bayonet. Elbow room, mag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan ng butas at ng pangharap na takip para sa isang istante kung saan mapagpahingahan ang iyong mga siko kapag nagpapaputok. Nakakatulong ito sa katumpakan. Mga butas sa siko, ang paghuhukay ng maliliit na butas para sa iyong mga siko ay higit na nagpapabuti sa katumpakan sa pamamagitan ng pagpigil sa mga ito sa paglilipat kapag nag-shoot ka. Mga otomatikong rifle. Kung mayroon kang isang otomatikong rifle, maghukay ng isang maliit na kanal upang patatagin ang mga binti ng bipod. Mga pusta sa sektor at mga pusta sa pagpuntirya. Mga pusta sa sektor, ito ay mga marker, tulad ng matitibay na mga sanga ng puno, na tumutukoy sa iyong mga sektor ng apoy. Pinipigilan kanila mula sa aksidenteng pagpapaputok sa mga mapagkaibigang posisyon. Mga pusta sa pagpuntirya, ang mga sanga ng puno ay gumagana ng maayos para sa mga ito. Tinutulungan kanila na maghangad sa gabi o kapag mahina ang visibility.